Happy Resurrection Sunday! Praise the Lord. Yung iba, happy pa, nasa beach pa. Amen. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Lord. Sa araw na ito, lagi naming nararanasan ang lahat ng benepisyo ng iyong kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na muli. Nararanasan namin sa aming buong pamilya habang kami nabubuhay. Salamat po. Sa iyo namin binabalik ang papuri habang patuloy namin makita ang pagpapala namin sa iyong pagkabuhay na muli. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, tayo ay magsimula na. Sabi ho dyan, basa, 1, 2, 3. Christ's resurrection, habang title, will make you like Him at the resurrection of the dead. Bakit po namatay si Jesus at nabuhay na magbuli? Hindi lang para mapatawad ang ating mga kasalanan, but in the future, we will be like Him pag tayo ay nabuhay na muli o mabubuhay na hanggang wakas sa piling ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Dito po, samahan niyo po ako. Gusto ko pong makita ninyo na sa ministeryo ng Panginoong Hesus, nung siya nagkatawang tao, ang lagi niya pong mga parable, talinghaga para ituro sa mga tao ang kanyang death, burial, and resurrection, kahit po hindi pa nangyayari sa kanya. Basahin po natin ito sa Matthew chapter 13, verse 18 to 23, mababasa din natin yan sa Mark chapter 4, mababasa din natin yan sa Luke chapter 8. Pag pumunta po kayo sa church, hindi ho kayo pumunta dito para i-bless ng i-bless ng i-bless. Pumunta kayo dito para makilala nyo si Jesus. Makita nyo si Jesus. Kasi pag nakita nyo si Jesus, nakita nyo na yung pagpapala nyo. Hindi nyo hahanapin yung pagpapala nyo. When you see Jesus, when you see His death, burial, and resurrection, you have your blessing already. Amen po ba? Sabi niya dito, therefore, hear the parable of the sower. Sabi niya sa kanyang mga kausap na mga Hudyo, kasama ang kanyang mga disipulo, pakinggan ninyo ang talinghaga ng magsasaka, sower. Hindi ho tagatahi, magsasaka. When anyone hears the word of the kingdom, ang ibig sabihin ng the word of the kingdom, it's the gospel of Christ. Jesus, buhay pa si Jesus, pero pinipreach siya na yung kanyang death, burial, and resurrection. So when anyone, sino man nakikinig ng salita ng kaharian at hindi niya inaiintindihan ito, then si Satanas, ang ibig sabihin ng wicked one, comes and snatches away what was sown in his heart. Tingin, pag pumunta kayo sa church, nakikinig kayo about the gospel at hindi nyo iniintindi at hindi nyo naiintindihan, si Satanas, kukunin yan at aalisin yan sa puso nyo o sa buhay nyo. Ito, this is he who received seed. Sabihin nyo, seed. By the wayside. But he who received the seed, sabi niyo ulit, seed. So yung buto, sa Tagalog ay binhi. Amen? Yung buto ay, yun din yung salita ng Diyos. Sabi niyo, binhi, salita ng Diyos. So, iisa ho yun. Kingdom of God, iisa ho yun. So, sino yung salita ng Diyos? Sino yung binhi? Sabi niyan, but he who received the seed, ulit, balikan po natin. Gusto ko pong maintindihan nyo. Kung sino man, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the devil comes, snatch away the seed. Snatch away the word. Ito yung mga taong tumatanggap
ng binhi sa wayside, sa daanan. But he who received the seed on the stony places, ito yung mga taong nakinig ng salita, ng gospel, ng seed. Agad-agad, tuwan-tuwa sila nung narinig nila yung gospel. Yet, wala itong ugat. Sabihin niyo, ugat. Ibig sabihin, hindi rin niya naintindihan, kaya hindi umugat. Sandali lang, but endures only for a while. Tingin. Pero pag dumating na yung mga pagsubok, dahil sa gospel, dahil doon sa word, dahil doon sa seed, immediately, nawawala na agad itong taong ito. So, tingnan niyo ulit, ha? Sana wala kayo dyan, ha? Meron kayo dyan sa dulo. Ulit. Pangatlo, 22. Yung tao who received seed. Ano yung seed? The Word of God. Ano yung seed? The gospel of the kingdom. So parable to. Si Jesus, sinasabi niya ito sa mga tao na kung interesado ka, makikinig ka, pag ayaw mo, pababayaan mo lang si Jesus. Kasi yung mga tao, tamad makinig, walang interes sa Diyos. Kaya yung Diyos, gumagamit siya ng parable, talinghaga. Yung talinghaga na yon, ang tinutukoy niya siya. Kasi yung mga tao Tapos ang audience niya, kadalasan mga farmers. Kasi ang trabaho doon sa panahon ng mga Hudyo, it's either mangingisda sila o sila ay agriculture o farming. Now, he who received the seed among the thorns, nahulog po yung seed, yung isa sa daan, yung isa sa mabato. So yung daan, yun po yung forma ng mga puso ng tao. Yung mga hindi nakakaintindi, parang daan lang yan, matigas, dadating yung salita ng Diyos, baliwala, kukunin ni Satanas. Yung mabatong puso, yung tao, hindi interesado sa Diyos, hindi niya naiintindihan, konting problema lang, ayaw na sa Diyos. Ito yung pangatlo. Nahulog sa matinik, sa dawagan. He who hears the word and the cares of this world and the deceitfulness of riches. Dahil sa worry ng pera, ng magagawa ng pera, puro na lang pera, hindi na tumubo yung gospel. Kasi akala nila, pag pumunta sa Diyos, yayaman ka, magkakapera ka. O yan, the word and the cares of this world, the deceitfulness of riches, choke, sabi nyo, choke. Ano yung choke? Nabara. Nabara yung gospel, nabara yung seed, nabara yung word. Hindi namunga. So, yan yung pangatlo na klase ng tao. But he, yung tao, na tumanggap ng buto on the good ground, ito yung mga taong naiintindihan yung word. Ulit, tingin. Yung kingdom of God, yung gospel is the seed, the word. Right? O, dun lang tayo, tapos i-explain ko mamaya, sino yan. Pero yung mga tao na tumanggap nito, naiintindihan ito. Naiintindihan nila itong salita ng Diyos, itong kingdom of God, itong binhi, itong buto. Indeed, bears fruit and produces some 100-fold, some 60, some 30. So, lumalago. Ibig sabihin, naiintindihan mo, nakikilala mo na yung Diyos, sino yung Diyos. Ang daming mga tao, ang daming Christian, ang lagi tinatanong, Lord, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ganyan ang buhay ko? Eh, hindi mo kasi kilala yung Diyos. Kaya ang dami mong tanong, hindi mo kilala yung Diyos. Anong meron ka sa Diyos? Anong ginawa ng Diyos sa'yo? Kasi wala kang time to understand the Scripture. Kaya ang dami mong tanong. Yung anak mo, pag tinanong ka ng tinanong, ibig sabihin hindi ka kilala ng anak mo. Yung Diyos,
Pag tinanong mo siya ng tinanong at kine-question mo at question mo kasi hindi mo siya kilala, hindi mo siya naiintindihan. Kaya dami mong tanong. Tama ba to? Tama ba to? Tama ba to? Ba't ganun yung Diyos? Ba't ganyan yung Diyos? Hindi mo nga kilala yung Diyos. So remember, the Word, the seed, the kingdom of God. Oh, tingnan natin. Sa Genesis chapter 3 verse 15. Sabi ng Diyos kay Eva, sabi ng Diyos, I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Yung seed of the woman is referring to Jesus. So the seed, the word, the kingdom of God is about Jesus. Amen po ba? Itong Bible na to, ito po, lahat ito patungkol kay Jesus. Kaya pag hindi mo kilala yung Diyos, tatanungin mo ang buhay mo, magki-question ka sa Diyos, at hindi mo siya kilala. Amen. So is this? Oh, wala pa, seed pa lang yan. Pero hula na yan, hinula na yan, na yung binhi mo. Dudurugin yung binhi na si Satanas. Saan dudurugin si Satanas? Doon, sa krus. Itong Genesis chapter 3 verse 7. So, galing ho yung si Jesus, nag-i-explain ng seed, ang textbook ni Jesus, ito. Dito nang gagaling yung si Jesus nung ini-explain niya yung kingdom of God, yung word of God, yung seed. Ini-expound ni Jesus, beginning at Moses, concerning himself, his death, burial, and resurrection. Right? So galing dito, nung sinasabi ni Jesus na may isang magsasaka, nagtanim ng binhi sa daan, sa dawagan, sa tinik, sa mabato, at sa magandang lupa. So yun po ang ibig sabihin yung gospel of Christ. Right? It's Jesus. Sabi ng Genesis 12 verse 7, and the Lord appeared to Abram and said, unto thy seed, sa iyong binhi, hindi kay Isaac, hindi kay Ishmael, it refers to, galing ho sa lahi ni Abraham, si Jesus, thy seed. Genesis 22:18. And, tingin po kayo, in thy seed shall all the nations on earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. So, ang ibig sabihin niyan, sa iyong binhi, lahat ng tao sa buong mundo, pagpapalain. Hindi ho pagpapalain ng pera. Pagpapalain ng kabayaran ng kasalanan, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sa iyong binhi. Sino yung binhi? Alright? So, sinasabi ko na yan si Jesus. Papakita ko sa inyo mamaya. Okay? Hello? Oh, ito. Ito po ang explanation ni John. Si John, sabi ni John, most assuredly, I say to you, unless a seed, grain, of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Ibig sabihin, kung yung buto, mananatiling buto at hindi mo mamatay, mananatili siyang mag-isa. Pero pag namatay siya, mamumunga siya ng marami. It refers to Christ. Unless Jesus, the seed, died and rose again from the dead, nobody will be saved. Walang maliligtas.
Amen? Parable. The Bible is all about Christ. Ito ang paliwanag ni Paul. Jesus, the seed was delivered up because of our offenses, died and rose from the dead because of our justification. Si Jesus diniliver para mamatay. The seed, nung namatay, buhay na magmuli. Kailangan mamatay yung seed para mabuhay. Pag hawak mo lang yung seed, pag hindi yan patay, hindi yan mamumunga, di ba? Hey! Wake up! Pag yung seed, nilagay mo lang ka sa sulok. Wala yan. Bulok yan. Pero yung seed, ang gagawin mo sa seed, hukay ka, ililibing mo. Tapos, that's death, burial, and resurrection. Kailangan mamatay yung seed. Mamatay para sa ating kasalanan. Inilibing. Sa Old Testament, ang tinuturo na doon, ang pinoprophesy, is death, burial, and resurrection. The seed. Amen. Unless the seed dies, it will not bear fruit. Ulit. Yung buto, pag namatay, mabubuhay na magmuli, right? At marami ng bunga. At tayo na yung bunga. Siya ay diniliber dahil sa ating mga kasalanan. Nilibing. Katapos na 3 araw na buhay na magmuli para tayo ay patawarin sa lahat ng ating kasalanan. Tingnan niyo po ito. Nag-preach si Peter, men and brethren, sons of the family of Abraham. Ang kausap niya palang mga Hudyo. And those among you who fear God. At mga kapitbahay nila, mga simpleng tao, mga Gentiles. The word of this salvation has been sent. Tapos na ho ito, nabuhay na nagbuli si Jesus, ha? Nagpipreach na ho yung mga apostol. Itong salita ng pagliligtas ay pinadala sa inyo. For those who dwell in Jerusalem and the rulers, because they did not know Him, nor even the voices of the prophets, which are read every Sabbath, have fulfilled them in condemning Him. Tingin, si Jesus, hinula sa lumang tipan, siya yung mga shadows, siya yung mga types, siya yung mga promises ng Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, prophets, until Malakay, pinulpil ni Jesus yon. Yun yung death, burial, and resurrection, which is the seed that must die and resurrected from the dead. Kaya pag sinabing seed, anong gagawin sa seed? Dapat mamatay. Paano siya mamamatay? Ililibing para siya ay mabuhay na muli. Refers to Christ's resurrection. The Bible is all about Christ. Oh, tingin. For those who dwell in Jerusalem and the rulers. Verse 28. And though they found no cause for death in Him, they asked Pilate that He should be put to death. Referring to Jesus. Now when they had fulfilled all that was written concerning Him, where? In Genesis. The seed must die. In the law, in the prophets, in the Psalms, concerning the seed that must be put to death. Now, when they had fulfilled all that was written concerning Him, they took Him down from the tree, laid Him in a tomb. But God, basa, 1, 2, 3.
raise him from the dead. 31. He was seen for many days by those who came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses to the people. And we declare to you the good news, the promise which was made of the fathers, unto thy seed all the nations shall be blessed. Unto your seed that will die and resurrect on the third day, all the nation will be blessed. Who's that seed? Jesus became man and died and rose from the dead. 33. God has fulfilled this for us, their children, in that He has raised up Jesus. As also it is written in the second Psalm, you are my son. You see, pinufulfill ni Jesus sa mga prophecies sa Psalms. Today I have begotten you, in that He raised Him from the dead, no more to return to corruption. He has spoken thus, I will give you the sure mercies of David. Who is the sure mercies of David? Christ's death, burial, and resurrection. Verse 35, therefore, He also says in another Psalm, you will not allow your Holy One to see corruption. For after David had served his own generation by the will of God, fell asleep, was buried, and his father and saw corruption. Ang ibig sabihin ng corruption, si Jesus, nung binuhay sa mga patay, nilibing at nabuhay sa mga patay, hindi nabulok. Si David, namatay, nabulok, decayed. Si Jesus, hindi na decayed. Hindi na bulok. Yung katawan ni Jesus. Nung nilibing siya, usually dapat 3 days bulok na yan. Magdi-decompose na yan. Yung katawan ni Jesus, hindi na decompose. Hindi na maho. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell asleep, namatay, was buried with his fathers, and saw decayed, corruption. But He, whom God raised up, saw no corruption. Ibig sabihin, tayo, pagdating ng panahon, those who believe in Christ, Him, like Him, when He resurrect, you will be resurrect like Him. No more decay, no more corruption. When you believe Christ, yung katawan mo, mamaya, pakikita natin. Amen. Therefore, sabi ni Peter, let it be known to you, mga kapatid, that through this man who was buried, died, rose from the dead, and no decay. When you believe in this man, referring to Jesus, the seed who died, to you, the forgiveness of sins. One of the blessing of Christ's death and resurrection, tingin, if you believe, your sins are forgiven. Yan po yung kompletong kaligtasan ng kapatawaran ng kasalanan. Hindi yung nagpakabait ka, sinabi mo lang, Jesus, Jesus, Jesus. Ano nga Jesus? Anong meron kay Jesus? Bakit ganito? Parang feeling ko hindi ako pinatawad because you don't know Jesus of the Scripture. Hindi mo alam. Hindi ko kaya ng isang upuan yan. Ako, 27, magti-30 years na akong pastor, still learning. Amen. So what's the context? But him whom God raised saw no corruption. Galing po sa Greek word na diaptiero, not perish, not destroy, not see decay. So when you believe in Christ, your sins is forgiven. You will not perish. You will not be destroyed. In the future, you will not decay. That's your blessing.
Pag hindi mo alam yan, ang dami mong tanong. Bakit ganun yung Diyos? Bakit ganito yung buhay? Kasi hindi mo kilala yung Diyos. Kung kilala mo lang yung Diyos, hindi ka magtatanong. Kasi alam mo. Amen. O, tingin. Verse 39. By Him who? The one who died, buried, rose from the dead. By Him who? The seed that dies and rose from the dead. By Him who? By Jesus Christ. Everyone who believes is justified from all things which you cannot be justified by the law of Moses. Ano yung law of Moses? All the laws and the 10 commandments. Kahit nagawa mo yun, masunod mo yun, hindi mo kayang masunod yun. Kahit masunod mo pa rin yun, hindi ka mapapatawad. Only through Him who fulfilled the law and the prophets, that's Christ Jesus. Amen ba? Hallelujah. Sa Tagalog, dahil dito'y dapat ninyong malaman, mga kapatid, na sa pamamagitan ni Jesus, na Jesus na alin? Tingin, si Jesus na Diyos na nagkatawang tao at namatay para sa ating kasalanan, inilibing, pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na magbuli para ideklara kang pinatawad. Kailangan po yung Jesus na kilala mo na matay at nabuhay na magbuli. Pag ang kilala mo lang Jesus, yung Jesus noon na nabuhay, nung si Jesus noon na pinanganak ng Birhen, limitado ho. Hindi siya makapunta sa lahat ng bagay. Yung Jesus na resurrection, ngayon nakatira sa iyo via the Holy Spirit. And all power, lahat ng kapangyarihan ng Jesus na nabuhay na magbuli, sa langit at sa lupa, binigay dito sa Jesus na namatay at nabuhay na magbuli. Nung Jesus na hindi pa patay, kailangan matuto, kailangan bautismuhan ng banal na Espiritu. Yung Jesus na namatay at nabuhay, siya na magbabautismo ng banal na Espiritu. Yung Jesus na buhay, hindi pa namamatay at nabuhay na muli, limitado ang kaalaman. Nagbibigay lang ng pangako ng kaligtasan. Pero yung Jesus na namatay at nabuhay na magbuli, siya na ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maraming born again ang kilalang Jesus. Yung Jesus na nabuhay. Hindi yung Jesus na nabuhay, namatay, nilibing, pagkatapos sa 3 araw ay nabuhay na magbuli. Amen. Hallelujah. At sa pamamagitan ni Jesus, ang bawat sumasampalataya ay pinalaya sa lahat ng bagay, pag-aaring ganap na hindi ninyo makakamit sa kautusan ni Moses, sa inyong pagkamabuti, pagkamakabait. Amen ba? Ito po yung sinulat ni Paul. Itong seed na to. Sinulat ni Paul. But God, who is rich in mercy, because of His great love which He loved us. Kung ginawa niya, even when we were dead in trespasses, sabi diyan, maging noong tayo yung mga patay pa sa pamamagitan ng ating pagsuway. Anong nangyari? Nung si Jesus ay nabuhay sa mga matay, He made us alive together with Christ. Binuhay tayong kasama ni Jesus. Siya ay, yung kamatayan ni Jesus, kamatayan mo. Kaya importante kilala mo yung Diyos. Yung kamatayan ni Jesus, kamatayan mo. Pumunta siya sa impyerno para pumunta ka sa langit. Kinuha niya ang lahat ng sakit, hirap, karumal-dumar para hindi mo na maranasan. Kinuha niya ang sakit, lahat, para hindi mo maranasan. That's why you must know Him. Because when you know Him, you know you are blessed. Amen. Pumunta siya sa impyerno para pumunta ka sa langit. Naging kasalanan siya para ikaw ay maging banal.
God made us alive. Paano tayo binuhay? Together with Christ. When He rose from the dead, you are forgiven, you also rose from the dead. Hindi ka na patay. Ikaw ay buhay. Yung buhay mo ay buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, nakatira sa'yo. Nakatira sa'yo. Hindi ka kayang patayin ng sakit. Hindi ka kayang patayin ng cancer. Hindi ka kayang patayin ng aksidente. Amen. God made us alive together. Sabihin nyo, together. When Christ resurrected, you are resurrected from the dead. Together. Tingin. And raise us up together. Sabihin nyo, together. Together. Hindi ho again. Together, forever, forever. Hindi again. Amen. He made us alive together. When He resurrected, you resurrected. When He was raised up, you are raised up. When He was seated, you are seated. Made us sit together. Sit together. Ibig sabihin ng sitting together, your work is finished. The payment and work for sin is done. Wala ka nang gagawin. Upang kanyang may pakita sa panahong darating, ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Verse 8, for by grace you have been saved through faith and not of yourself. It's the gift of God. Tingin, kaya si Jesus ay namatay, nilibing, nabuhay na magbuli para bigyan ka ng buhay, kasama kanyang binuhay, kasama kanyang inupo. Habang nakaupo si Jesus, nakaupo ka din lahat ng kaaway mo. Satanas, demonyo, cancer, sakit, lahat nilagay ni Jesus sa ilalim ng paanan mo, ng paanan ni Jesus. Kung ano yung paan ni Jesus, paa mo, you are seated together with Him. So nasa ilalim mo ang kapangyarihan ni Satanas, nasa ilalim mo ang kapangyarihan ng sakit, karamdaman, walang makakuniig sa'yo kasi nasa ilalim ng paa mo. Pag alam mo yan, kaya bakit ganito? Bakit ganito? Dami ko na. O, kita mo, kaya hindi mo alam kasi, hindi mo kilala si Jesus. Bakit ganito? Minsan masakit yung ano ko. Bakit ganito? Minsan parang, kailangan na siguro ako, hindi mo masama pa-check up. Pero because you don't know Christ. That's why, marami kang tanong. Now to Abraham and his seed. Right? Saan kinuha ni Paul yan? Doon sa Genesis. Sabi ni Paul ito, pinaliwanag niya, now to Abraham and his seed, where the promises made. He did not say, and to seeds, as of many, but as of one, and to your seed. Basa, who is? Bam! Who's the seed? Now, alam niyo na. Kaya pag nagbasa kayo sa seed. Binhi. O pag tinignan nyo, yung bagong tipan, ini-explain niya yung lumang tipan. Yung lumang tipan, concealed. Bagong tipan, revealed. Lumang tipan, si Jesus nakatago. Seed. Bagong tipan, si Jesus nakalitaw. Seed. Burial, death, and resurrection. Which is the gospel. Yung nakakaintindi niyan, mamumunga. 30. Tig-6 na po, tig-100. Pero yung hindi, patay kang bata ka. Amen. Look. Who is the seed? Sabi ni Jesus, ano siya ng parable, which is the Word of God. Right? It refers to Christ. And what is the seed who is referring to Christ? Christ's death, burial, resurrection.
What purpose then does the law serve? It was added because of transgression. Till the seed, sino yung seed? Should come, to whom the promise was made, and it was appointed through angels by the hand of mediator. Tingin, yung Israelita, yung tao, kasi walang nananampalataya sa Diyos, nilagay sila sa ilalim ng kautusan. Hanggang dumating yung seed, si Jesus magkatawang tao. Ipako, mamatay, ilibing, para iligtas lahat ng nasa ilalim ng kautusan. Amen. Verse 29. So if you are in the seed, you are in Christ. Then you are Abraham's seed. Sino ang mga totoong anak ni Abraham? Mga Israelita ba? Hindi. Lahat ng taong nanampalataya kay Kristo. Kaya yung seed at seed, iisa. Kung sino si Jesus, yun ka rin. Kung si Jesus yung seed, in the time being, pagdating ng panahon, you will always be that seed. As He is, so are you in this world. Amen. Amen. So it takes time to know God. It takes time. And heirs according to the promise. What is the promise? Salvation, Holy Spirit, which is the salvation and the Holy Spirit, the message is the seed, His death, burial, and resurrection. Kaya kahit pa ikot-ikutin mo yan, lalabas pa rin nun. Itong kaligtasan na ito, tingin, of this salvation, itong kaligtasan na ito, the prophets have inquired. Ang mga propeta, sila Isaiah, sila Jeremiah, sila Nahum, sila Zephaniah, sila Habakkuk, sila Malakay, sila lahat ng prophets, major and minor prophets. Yung kaligtasan na ito, ini-inquire nila, sinisearch nila, kasi wala ho silang alam, pero they prophesied of the salvation, the grace. Sabi nyo, grace, the grace. So yung Word of God, yung seed, yung Word of the Kingdom, yung Gospel, isa lang ho yan, the Gospel of Christ, the grace of Christ, the Gospel of grace. Pare-pareho yan. It's Christ's death, burial, and resurrection. The result of Christ's death, burial, and resurrection for our sins. Ulit, itong kaligtasan na ito, ang mga propeta, they inquired and searched carefully who pinoprophesy nila itong grace na to na darating sa atin. Oh. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when He testified beforehand the suffering of Christ, basa, and the glories that would follow. Ano ibig sabihin niyan? Christ's death, burial, and resurrection. The suffering of Christ. Verse 12. To them, it was revealed that not to themselves but to us. They were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached. Basa! Ulit. Balikan natin. So yung salvation, yung grace, that burial and resurrection is bang, the gospel. Nakita niyo po? Ulit! Ito, sabi ni Peter, yung salvation, yung grace, yung death, burial, and resurrection of Christ, sabi ni Peter, yun yung gospel. Who had preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. Naintindihan niyo ba? Sa Tagalog, mabuting balita, magandang balita. Ano yung magandang balita? Sabi ni Peter, ito yung kaligtasan. Ito yung biyaya. Ito yung death, burial, and resurrection.
Ito yung mabuting balita ni Kristo. Verse 23, having been born again, not of corruptible seed. O, nakita niyo yan? Isipin niyo, saan, tingin po kayo, saan kinukuha nila yung mga language nila? Kinuha nila sa language of the Old Testament, of the Scripture. Wala akong pinanggalingan ng iba yan. Kasi pag pinanggalingan iba, makukulto ka. Maliligaw ka. Not of corruptible seed, but incorruptible. Sabi niyo, incorruptible. Ang ibig sabihin, galing po sa Greek word na apartos, not to decay. Kayo ay na-born again ng hindi nabubulok na buto. Kasi nabuhay na magbuli, di ba? Hindi na mabubulok yun. O, ano daw yun? Through the Word of God, which lives and abides forever. So the seed is the Word of God, right? Doon tayo nanggaling kanina, di ba? Hindi ko kayo marinig. Sino yung Word of God? Sino yung seed? Jesus. Tapos sabi niya, so itong Word of God na to, itong seed na to, who is Christ, the basis of His death, burial, and resurrection, lives forever. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but will have forever life. Yun po ang eternal life. Forever. Lahat ng tao ay damo. At lahat ng kaningningan ng tao ay bulaklak ng damo. Yung damo, malalanta. Yung bulaklak, falls away po. Pareho yan, parang yung tao. Yung tao, wala yan. Lahat ng kabanalan mo, lahat ng pagpapakabait mo, lahat ng pagkarelilyoso mo, lahat ng pagkamabuti mo, lahat yan damo, sinusunog, mamamatay, walang silbi. Yun lang seed ang hindi mamamatay, hindi magdidecay. Sino yung seed? Sino yung word? What is the basis? That seed is death, burial, unless he dies, he remain alone. Oh, next. Tingnan nyo to. Basa. But of the Lord endures forever. Now, this is which by bang, the gospel. At least kumpleto na yung knowledge mo. So, yung gospel is the word which is the seed. Who is Christ, referring to His death, burial, and resurrection. He was delivered to death for our sins, was rose again for our forgiveness. Kompleto na yung gospel mo. According sa Scripture. Lahat ng glory ng tao, mabubulok, malalanta, walang silbi. Pero yung glory ng taong ito na namatay, nabuhay na magmuli, will never decay. So if you have Christ, mamaya papakita ko sa inyo. Are you blessed? Ito yung explanation ng incorruptible. And the angel of, and changed the glory of the incorruptible God into the image of God. Ang ibig sabihin ng incorruptible, arpatros, hindi nabubulok. So yung buhay na yan na meron ka, hindi mabubulok. Pagdating ng oras, pang! Ano pa? Now the King eternal, immortal, apartos. Hindi lang nabubulok, yung buhay na meron ka, dahil nanampalataya ka dito sa seed na namatay dahil sa iyong kasalanan, nabuhay na magmuli,
para ikaw ay mapatawad ay buhay na walang hanggan. Hindi nabubulok at ito ay immortal. Ibig sabihin ng immortal, hindi namamatay. Kaya ang born again, pag namatay, ang tawag sa tutulog lang kasi hindi ka na namamatay. What you have is immortal. Immortal life. Hindi immortal sin. Immortal life. Wow! Amen. Tapos, diniposito yung banal na espiritu sa'yo para yung immortal na buhay na yan nakatira sa'yo. O, anong next? O, sabi ni Peter, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope." Basa! By the resurrection of Jesus Christ from the dead. Sapagkat sa kanyang dakilang kahabagan, pinanganak niya tayong muling patungo sa isang buhay na pag-asa. So, nung ikaw po ay na-born again, hindi doon sa Jesus na naging tao. Ikaw ay na-born again doon sa Jesus na ngayong espiritu na nakatira sa iyo, na namatay, nilibing, sa 3 araw, na buhay na magmuli. Kaya po yung resurrection message is everyday message, hindi po every Easter Sunday message. The resurrection message is an everyday message for all people because Jesus was delivered to death. He was delivered to death for our offenses and rose again from the dead for our forgiveness. Amen. So pag sinabi mong cross, blood, kasama lahat yan. It's total package of death, burial, and resurrection. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Amen. Amen po ba? Lagpasan ko na po yan. Gusto ko dito tayo pumunta. Dito, matatapos na po ako dito. Ito ang sinabi ni Paul. Pakinggan nyo, ito sabi ni Paul. Sabi niya, "Moreover, mga kapatid, dinideklara ko sa inyo yung gospel." Tingin po kayo sa akin. Ano yung gospel? The seed. The word of God that endures forever. Right? And who is that? Christ. Based on His, that's the gospel. Sabi niya, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel, which I preach to you, which also you receive, in which you stand, by which also you are saved." Past tense. When you believe this gospel, this word of God, this seed, who is Christ, His death, burial, and resurrection, if you believe on this, you stand on this, past tense, you're saved. Saved, past tense. You are saved today, yesterday, and forever. You will have an incorruptible life in the future. Amen ba? If you hold fast to it, that which I preach to you, unless you believe in vain. Verse 3, "For I delivered to you, first of all, that which also I received." So, tingnan niyo po, hindi testimony ni Paul ang tinanggap natin. Hindi testimony ni Pastor. Hindi po. Ang tinanggap ni Paul is the death, burial, and resurrection of Christ. The gospel. Kaya si Paul, he stand on this, he is saved on this. Dito siya naligtas. Ito ang tinatayuan ni Paul. "For I delivered to you first of all that which I also received." This gospel I stand, this gospel I preach. This is the gospel I believe. And this is the gospel I am saved. That Christ
died. That Christ is the seed that must die for our sins according to the Scripture. Binasa natin sa Genesis. At mababasa niyo yan sa Genesis hanggang Malakay. And He was buried. And He rose again the third day according sa Scripture. Sabi ni Paul, brethren, you are saved if you stand on this gospel. Sure, saved ka. Sure, may buhay na walang hanggan ka. Sure na sure, 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 non-stop, na sure, na sure. No period. Verse 12. Now, kung si Jesus na pinapangaral ko sa inyo, ay pinapangaral na siya hindi nabuhay sa mga patay, how do some among you say there is no resurrection of the dead? Now, if Christ preached that He has been raised from the dead, how do some among you say there is no resurrection of the dead? Kung merong nangangaral kami na si Jesus ay nabuhay na magbuli, bakit merong iba sa inyo? Hindi naniniwala kayo yung mabubuhay ulit sa mga patay. But, if there's no resurrection of the dead, kung walang pagkabuhay na muli, tayo na mga sumampalataya kay Jesus, nung tayo mamatay man, then si Jesus hindi rin nabuhay. Kung si Jesus ay hindi nabuhay sa mga patay, itong preaching ni Pastor Nestor, walang silbi. At yung pananampalataya nyo, kung si Jesus, hindi yung seed na namatay at nabuhay na muli, wala ding silbi. Wala rin kabuluhan. Yes, we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up. It is in fact the dead do not rise. Sabi ni Paul, yes, kami ay magiging mga bulaang nangangaral. Kung talagang totoo, tinitestify namin na si Jesus ay nabuhay sa mga patay. Tapos hindi pala siya nabuhay sa mga patay. Sabi ni Pablo, yes, kami ay false witness. Verse 16, kung ang mga patay hindi mabubuhay na magbuli, tingin. Kaya po ito yung pag-asa mo, pag-asa ko, at pag-asa ng lahat ng tao. Yung mga taong hindi sumampalataya kay Jesus, death, burial, and resurrection, foundation-based, which is the gospel, which is the word, which is the seed, they shall be condemned. Ano yung condemned? Pagdating ng araw, lahat ng kaluluwa nila, buhayin sila lahat, tapos susulugin sila. Wala na sila. Ikaw, nanampalataya ka, you live forever. Kaya ganun ka-importante na i-share ito sa mga mahal nyo sa buhay. Lalo na sa mga magulang nyo na alam nyo may mga challenge na yung kalusugan. Tingnan niyo po. For if the dead do not rise, then Christ is not risen. If Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sin. Tingin. Kung si Jesus hindi nabuhay na magbuli sa mga patay, tayo ay nasa ating mga kasalanan pa. Kaya siya nabuhay sa mga patay para i-prove na lahat ng kasalanan natin pinatawad. Kailangan alam mo yan. Hindi yung bilib-bilib lang. Kung may test doon, pagdating sa langit, bakit ka narito? Nanampalataya kay Jesus. Ano pinanampalataya mo? Pakialam mo, San Pedro, nanampalataya na, tinatanong mo pa. Sasabihin siya ni San Pedro, balik ka, hindi mo kilala si Jesus. Si pastor, namatay. Ba't ka nandito? Nanampalataya kay Jesus. Bakit? Kasi, He was delivered to death for my sins and was raised to life for our justification. Sabi ni Peter, Brad, pasok. Because I know. Paniwala lang. May kamasa, hindi ka nun. At tanongin ka ni Peter, kaya nandito, hindi ko alam, tinulak lang ako dito, bumalik ka, hindi mo kilala yung Diyos.
Bakit kinabubuhayin muli at bibigyan ng katawang hindi na mamamatay? Anong sagot? Ate Bibi? Oh, Pastor, ituloy mo na yan. Huwag kang ganyan. Nakaano ka? O, tignan niyo po. If Christ is not risen, your faith is futile. Hindi dahil sa malaking church ka nagsasamba. Hindi dahil mayaman yung church mo. Magaling si apostol mo, si bishop mo. Hindi! Because Christ was risen. Your faith is powerful. Your sins are forgiven. Ano mo pinagsasabi mo? Yung church namin malaki, air condition. Anong pakialam ko dyan? Hindi naman nakakapagpatawad ng kasalanan yan. Pogi din yung pastor namin. Pakialam ko rin. Hindi po ako galit, nagpapaliwanag. Banyo? Verse 18. Then also, those who have fallen asleep in Christ have perished. If in this life only we have hope in Christ, we are all men the most pitiable. Kung dito lang sa buhay na ito, ang pag-asa natin kay Jesus, dito lang, tayo ng pinakakawawang tao. Kaawa-awa tayo kung dito lang ang pag-asa natin kay Jesus. But now, basa, but now Christ is risen from the dead and has become, tingin, the first fruit, ang ibig sabihin, prototokos. Si Jesus, yung model ng pagtatayo'y nabuhay. Namatay tayo at nabuhay na magmuli dahil nanampalataya tayo kay Jesus na nabuhay na magmuli. Kung paano siyang nabuhay na magmuli. Nakita niyo nung nabuhay na magmuli si Jesus? Dumaan sa pader, lumalagpas. Tapos, nandun na siya sa isang lugar. Nandun na. Tapos, kumakain siya, di ba? Yung katawan niya. Sabi niya, multo. Hindi ako multo. Hawakan niyo ako. That's glorified body. Kung paanong si Jesus nabuhay sa mga patay has become a glorified body. Siya yung model, prototype. Magiging katulad din tayo niya in the future. He is the first fruit, prototokos, modelo. Model. Gagawa ako ng Mercedes at gagawa ako ng prototype. Tapos ilalagay ko sa display. Sasabihin ko sa mga bibili, ito po ang bagong prototype ng Mercedes-Benz. Lahat ng nandyan na advanced technology. Pag order kayo, gagawa ako ng mas marami. So si Jesus yung prototype. Tapos tayo yung mas marami na magiging katulad niya. Because Christ is risen from the dead. Ano akala nyo? Pag namatay kayo, wala na. Palipad-lipad na lang ito. Hindi po ganyan ang magiging katawan ninyo. Pagdating ho doon, ako, talaga ho, everyday, Sunday lang ako hindi absent, pero everyday magtutur ako sa Galaxy, Universe, and Milky Way. Phew! Nasa Switzerland ako. Phew! Nasa Uranus na. Phew! And there are billions and billions of galaxy. Wala naman tayong gagawin doon. You enjoy life. Doon mo na i-enjoy yung best of the 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 very best. Best. Don't stop. But now, let's share the gospel. Puro ka pahinga. Now, let's share the gospel. Gusto niyo mag-rest? Doon na. Hindi naman kay JC Lord. Pag may mga time tayo, nagkakapag-rest tayo. Your labor in the Lord will never be in vain. Sabi ko, Lord, pagdating ko dyan sa eternity, itutur ko muna yung universe natin. Yung earth muna, earth. Tapos universe, yung 9 planets.
And there are billions of universe. And every billions of universe, they are in the galaxies. And there are billions of galaxies. Oh, my goodness. Ngayon, let's share the gospel. Maraming makaranas nito. 21. Tingin. For since by man came death, referring to Adam. Kung kay Adam, dumating ang kamatayan. By man, capital M, referring to Jesus, also came, basa, resurrection of the dead. Wow. If you have Christ, when you die, you will resurrect. If you don't have Christ, when you die, you're dead. For as in Adam, all die. Even so, basa, all shall be made alive. Sino gusto niyan? Ito po ang challenge sa inyo. Alam niyo, pag ang conscious niyo lagi lang si Jesus, you teach, you learn about Jesus, yung buhay niyo, lahat inaayon si Jesus. Ang problema sa tao, concern mo, buhay mo, buhay mo, buhay mo. Wala ka ng... For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. But each one in his own order. Christ, the first fruit. Afterward, those who are Christ at His coming. Siya yung prototokos. Pagdating niya, yung mga namatay, magiging katulad ng katawan niya. Tayong buhay, magiging katulad ng katawan niya. Papalitan lahat to agad. Kaya po matyaga akong tuturo sa inyo ito. Tatapusin ko. Kita yung hanggang 50 yan. For 24. Then comes to the end when He delivers the kingdom of God to the Father, when He puts an end to all rule and authority and power, for He must reign till He has put all enemies under His feet. Alam niyo na lang kung anong wala sa ilalim ng paa ni Jesus. The last enemy will be destroyed is death. Tingin, tingin, tingin. Pagdating ni Jesus, lahat ng patay. Meron ng buhay, eternal, immortal. Ikaw, eternal, immortal. So wala nang kamatayan. That's the last enemy. We will live forever. Ito ay tanong. But someone will say, how are the dead raised up? Paano ibubuhayin yung mga patay? At anong katawan meron yung mga patay pag binuhay na? Hindi ba kayo nagtatanong? Tinanong din nila. Gusto niyo malaman? The first man was of the earth, made of the dust. The second man is the Lord from heaven. As was the man of the dust, so also are those who are made of the dust. And as it is the heavenly man, so are those who are heavenly. Tingin. So lahat ng sumasampalataya kay Jesus, magkakaroon na kayo ng heavenly body man. You are the heavenly body man. Hey man, the heavenly man. As Christ, as the heavenly man with a heavenly body, also those who believe in Him will have a heavenly body. Sabihin niyo, body. Immortal body. Never taste death. Ang prototype, si Jesus when He rose from the dead. That will be your bodies. Nagsasalita, kumakain, nakikipag-usap. Importante kain, no? Mabubuhay naman tayo ito, walang kainan. Ayoko na. Kaya pinakita ni Jesus, kumain siya, di ba? Ay, nako. Yung pinakamasarap sa buhay na to, yung kain. Ito, wala na, hindi ka na may impatso. Kain na kain.
Kasi meron ka ng heavenly body. Oh, 49. And as we have borne the image of the man of dust, nung tayo ay naging tao, nakuha natin yung imahe ng tao galing sa alabok. Pero nung tayo ay sumampalataya, you see the context is the gospel, death, burial, and resurrection, right? 1 Corinthians 15, kayo, nasasampalataya kay Jesus, you shall bear, basa! Bang! Yung katawan nyo, katulad ng katawan ni Jesus. Wala nang sakit. O isipin nyo po, kung lahat ng miyembro ng pamilya nyo sasampalataya kay Jesus. Di ang saya sa langit. Eh, kasi ganito nakakahiya. Tanggalin nyo lahat. Alam nyo po, para maligtas lahat ng mahal natin sa buhay. Pray for them, witness to them. Huwag kayong magsawa hanggang humihinga sila. Kahit na puro kontra ang sabihin nila, tuloy mo lang. Kasi in the end, yung Diyos, banal na Espiritu, ang mag-witness sa kanila. Last. Wala tayo eh. Lagi tayong nag-give up eh. Pag sinamagutan na tayo, ayaw na natin. Hindi! Wala. Tuloy lang. Amen ba? Malapit na ako matapos. Pastor, please. Malapit na. For this corruptible. Kaya ka magkakaroon ng heavenly man, body, image of the heavenly man, katulad ng image ni Jesus. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Yung mga patay, pagdating ni Jesus, kung nasaan man yung mga alabok mo, babalik yan. Tapos magiging immortal tayo, mag-a-appear si Lord, magiging immortal tayo. Immortal, hindi robot immortal. Itong nabubulok, kailangan damitan ng hindi nabubulok. Itong may limit, kailangan madamitan ng hindi, ng walang limit. Immortal. So when this incorruptible has put on incorruption, this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? O imperno, o libingan, nasaan ang iyong tagumpay? Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay kautusan. Subalit, salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. What's the context ng ating Panginoong Jesus who died, buried, after 3 days, rose again, which is the gospel according sa Scripture. That's the context. So in the life to come, your Christ resurrection will make you like Him at the resurrection of the dead. Amen ba? Amen! Hallelujah! We bless the Lord! We bless, and glorify the Lord. Hallelujah! Kaya po ang hamon sa ating lahat, ang challenge sa ating lahat, ay ipamalita ang katotohanan yan. Ipangaral ang katotohanan yan. Ang hamon sa ating lahat, ipaalam, ipangaral ang katotohanan ng kanyang kamatayan, pagkalibing, pagkapako, at pagkabuhay na muli sa lahat ng ating kakilala, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaaway, sa ating mga kagalit, sa lahat ng tao na pwede nating maging saksi ng kaligtasan ito. Hindi lang sa inyo, kundi sa pamilya nyo at sa lahat ng kilala ninyo. Lord, in the name of Jesus, patuloy kong dinideklara ang buhay at buhay na walang hanggan
na nakatira sa bawat isa ay mag-manifest sa aming kalusugan, sa lahat ng bahagi ng aming katawan, sa lahat ng cells, sa lahat ng DNA ng aming katawan. Katulad ng panalangin ni Paul, that we may experience Christ's resurrection always, His forgiveness of sin, His righteousness, His wisdom, His holiness. Lord, I declare, I decree, as I bind all symptoms ng sakit at karamdaman sa katawan ng iyong mga anak, at dinideklara ko ang mga katawang yan. Taas lang po yung iyong kamay, dinideklara ko yung mga katawan na yan. Malusog, malakas, pinagpalang katawan, pinagpalang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin at nakikiisa kami sa hamon na i-share ang death, burial, and resurrection na ito sa marami pang tao. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.